O mga kababayan, kanina lang nating nalaman dun sa press con ni Senator Amy Marcos mga kababayan na sinabi niya na hindi lang daw mga kababayan mga kongresista ang di umano'y nakatanggap ng maleta, kundi pati na rin ang mga senador mga kababayan. Ang sabi natin, mga senador? Ang nakita natin sa listahan ay isa lang naman na senador si Erwin Tulfo lang mga kababayan. Pero nagkakamali pala tayo. Dahil yung kumakalat sa social media mga kababayan ay isang porsyon lang pala. Dahil yun palang listahang iyon ay para lang sa mga kongresista. At kung titingnan nyo ang buong affidavit mga kababayan na makikita nyo sa SMNI Integrated News Facebook page mga kababayan, andun buong affidavit ng mga Marines. Kung makikita mo in the previous pages, andun din pala mga kababayan ang listahan ng mga senador na tumanggap ng mga maleta. At wag ka, etong si bend the law mga kababayan, si sometimes you have to bend the law, Erwin Tulfo, ay tumatanggap ng maleta mga kababayan habang naging congressman at habang naging senador ayon dito sa affidavit ng mga Marines. At hindi lang siya, kabilang din si Tuta Tito Soto mga kababayan. Ayon dito sa affidavit ng mga Marines, tumatanggap rin ng maleta. Aroy! Basahin po natin ha. Dito sa SMNI ito mga kababayan ha. Tingnan nyo. Yan ang source natin mga kababayan. Huwag kayong maniwala sa mga sinishare na post agad-agad mga kababayan dahil malamang mayroong patibong. Doon kayo sa SMNI. Sabi dito ha, ng Marines, marami kaming mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan ng mga pera na nakasilid sa expandable envelopes. Aside sa maleta ha, eto mga barya-barya lang mga kababayan, expandable envelopes, paper bags o maleta. Ngunit hindi namin alam ang kanilang pangalan pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon, ang mga sumusunod na mga mambabatas ang aming naalalang na deliveran ng pera dahil natatandaan namin ang kanilang mga pangalan. Eto ha, version na ito ng mga senador mga kababayan dahil nung kahapon, sina Abante, ang dami nila. Eto, sa mga senador mga kababayan na. Ang sabi dito, na sila daw mga kababayan, ang dito ha, gumawa ng testimony nito, si Gumban, si Laroder at si Buluntante, si Orbilio, Galapon at Tube. Sila ang mga Marines mga kababayan na nag-deliver. Sila daw kasama ni Zaldico ay nag-deliver ng 4 na malalaking maleta kay Cheese Escudero. Ayan na, Cheese. Isa na naman itong additional sa'yo, Cheese. Si waiter mga kababayan, bagamat nasa minority na yan ha, pero bumangag yan dati. Eto na, Cheese. Doon sa 9th Street, number 150, Kerner, Hemadi, New Manila, noong 2024. Kasagsagan pa siguro yan ng pagiging Senate President ni Cheese Escudero. Si Cheese, isa pa. Ako, si Gumban daw mga kababayan, kasama si Mark Tiksay at si Henry Ubina, nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo Bend the law ng 6, Diyos ko Lord, 6 na medium size na maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision na kung saan nakatira si Erwin Tulfo. Di ba taga doon yun si Erwin? Di ba? Mayroon nga video mga kababayan na nakipag-away siya sa mga homeowners association na officials. Minura-mura siya mga kababayan. Sa Green Hills ba yun? Yan, nag-deliver sila kay Erwin Tulfo mga kababayan na bahay. 6 na medium size na maleta. Woo! Champion na si Erwin mga kababayan dahil senador na siya nito ha. Nung congressman siya mga kababayan, na-deliveran din siya. Suki sa maleta si Erwin ayon dito sa mga Marines. Eto susunod, sila pa rin si Orbilio at si Galapon at iba pa. At si Paul Estrada nag-deliver kay Senator Loren Legarda. Kaya pala si Loren mga kababayan andyan bumangag sa majority. Na-deliveran nila ng 2 medium size na maleta.
Sa number 40, Cambridge Street, North Forbes Park. Wow, oh, 'di ba? Mga Forbes Park ang kanilang mga bahay, mga kababayan. 2 medium-sized na maleta. Ay! Kaya pala medyo si Loren, no? Something is off with ito si Loren. Bakit bumangag ito sa bagoong Pilipinas? Narito pang pangapat. Kami, si Orbilio, at si Laroder, at iba pa. At si Mark Tiksay na naman, mga kababayan, nag-transfer sa sasakyan ni dating Senator Bong Revilla ng 2 medium-sized na maleta pagkatapos ng meeting niya kay Zaldico sa restaurant sa The Taste of LA, Morato Street, Quezon City noong 2024. 2 maleta transfer. Andito na si Bong! Bong! Delikado ka, Bong. Lalo kang madidiinan nito pagkatapos silang nagchika ni Zaldico, nabigyan. Panglima, sila pa rin, mga kababayan, si Orbilio, Bolotante at Tube at iba pa. Kasama si Zaldico ay nag-deliver kay Senator Tuta Soto, Tito Soto, ng 5 maleta, mga kababayan, sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Run. Tuta! Kaya pala, mga kababayan, si Tuta, grabing himod sa puwet ni Bangag, mga kababayan. Dahil ayon dito sa affidavit ng mga Marines, 5 naglalakihang maleta ang dineliver sa kanya. Woo! Tuta Soto, alam na dis. At eto pa, kasama si Paul Estrada at Zaldico, nag-deliver sila ng 7 medium-sized na maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino, South Biella Street, Daang Hari, Las Piñas. 2022. Pero panahon na yan ni Bangag, mga kababayan, ha. Nung umupo na si Bangag. So as early as 2022, mga kababayan. Dahil, ang sabi dyan, dating DPWH eh. So hindi na siya DPWH secretary noon, mga kababayan. Sasabihin na Duterte pa yan eh. Hindi. Dating DPWH secretary at senator na ngayon, Mark Villar. Tahimik lang si Mark, pero sabi nila, nabigyan din ng maleta. Sa kanila, affidavit yan, ha? Anong magagawa nila, mga kababayan? Yun ang talagang nasaksihan nila. Nag-deliver sila kay Mark Villar kahit may bilyonaryo yan. Gayon pa man, kung bilyonaryo si Mark Villar, mga kababayan, pagkano nga lang ba ang dineclare niya? 1 billion? 2 billion? 4 billion? Ewan na natin. Pero ang pinaghati-hati ang pera daw, mga kababayan, overall is 800 plus billion pesos. So dumilang sa kuko itong mga salen ni na Pacquiao, ni na Villar, mga kababayan, sa total amount na pinaghati-hatian. At eto na, ang sumunod, mga kababayan, ayun ng House of Representatives. Yan lang kasi ang nakita natin na nakrap kasi yan kahapon, mga kababayan eh. Andun pala sa taas. Pero lang kasi nag-share niyan sa sa isang page, mga kababayan. Pero marami palang senatong, mga kababayan. At kaugnay niyan, panoorin po natin itong reaksyon ni na Maharlika at Attorney Harry Roque, ha. Etong mga taong nanggigipit sa kanila, mga kababayan, na tumatanggap pala ng mga maleta. Narito naman tayo para i-discuss yung isang napakalaking pangyayari sa Pilipinas. Makaka-apekto rin sa kaso ni Tatay Digong. Dahil ang ICC tumatanggap din. Hindi man maleta direkta, mga kababayan, pero nagbe-benefit sila sa perang galing sa korupsyon. Dahil 18 basurero ni Zaldico ang lumantad. At inisa-isa kung anong mga ginawa nila na pinag-uutos ni Zaldico na may kinalaman unang-una sa ICC at syempre pagdi-deliver na hanggang 805 billion pesos. 805 billion Ano pesos. ba yan? Sa bahay ni Bangag. Lilipat ako ng bahay dito sa Oslo dahil hindi ko nababayaran yung Diyos bahay. ko, Lord, billion, ha? Billion, mga kababayan, ha? Kaya ang babayarang bahay, 500 euros, tapos sila 805 billion ang pinamudmod kung kanina dito, no? Yes, folks. Kaya nga Kaya walang makaimik, mga kababayan, dahil halos lahat binusog din
para hindi hindi makapalag. Sabi ko nga, nung napanood ko to, yung 18 Marines na kung saan sinuwalat nila na talagang nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Bangag, With all the pictures, ay ha? nakakagalit dahil Talaga? samantalang kayo, hirap na hirap, Oo. yung taong bayan na nakikinig sa atin Tapos ngayon. pupunta lang pala sa Imagine nyo, mga buhaya. not only 805, baka abot pa ng trilyon, ano? Oo. Diyan nang gagaling. Yan pa lang ang mga kababayan, ha? Yung kurakutan pa lang yan na dumaan kay Zaldico, mga kababayan. Iba pa yung kurakutan na kay Bangag talaga na in-orchestrate. Grabe, no? Yan doon sa mga Wala kayo, project. the greediness, mga Meron kababayan. pang mga pera na nanggaling sa bahay di umano ni Secretary of Agriculture. Aha. So ito yung sinasabi ni Zaldico na meron talagang pinagkakitaan sa pagkain na hindi niya Yes. maatim dahil pati pa naman yung kakainin ng taong bayan Sa agriculture, pinagkakitaan. dyan, matagal na yan, mga kababayan, yung smuggling at cartel. Iba pa yan, Meron din pinagkakitaan siguro sa confidential fund, no? Dahil nung minsan si Bangag. binabanggit na testimonya na 500 million ang kinita nila sa 500 funds. Samantalang yung 125 million ni Inday Sara, hindi nila makalimut-kalimutan. Yung pinag-uusapan po ngayon, hindi na 100 billion man lang, no? Dahil dati 100 billion of insertions ang sinabi ni Zaldico. Ngayon, 805 billion ang deliver kung kani-kanina. That's true. Pero Pati sa mga senador, mga kongresista, dawi. ng talakayan. Yun lang, ha? Yun lang yung nakilala nila, mga kababayan, ha? Pero marami pang tumanggap na hindi nila namukhaan talaga. Dahil, hindi naman famous yung ilan dyan sa mga congressman. Pero hindi lang yun ang tumanggap. Napakarami. Yan din sa pinaka-importante. Kasi ngayon, nagaganap ang confirmation of charges dito kay Tatay Digong. At bakit importante ito, partner? Ha? Kasi unang-una, yung pagkakalap ng ebidensya, yan ay nakadepende sa kooperasyon ng Estado sa ICC. Bakit kinakailangan Estado ang makipag-cooperate? Kasi ang ICC binuo para sa katarungan, sa international justice. Hindi yan binuo para maging instrumento na o maging sandata ang ICC laban sa mga kalaban. Yes. Eto na, Pero partner, sinandata. ikaw na magsabi. Siguro basahin mo sa kanilang affidavit. Okay. Ano Eto, ha? ang ginawa nila dito sa mga taga-ICC? Ayan, no? Ito na po yung sinumpaang salaysay. Kasi alam mo kami ni partner, hindi po pwedeng walang papel. At sabihin natin kung anong ginawa nila dito sa mga taga-ICC. Pero spokes, kung matatandaan mo, pinag-usapan na natin to. Oo yung nga. tungkol sa pagpasok ng mga ICC investigators at nakipagsabuatan kay Trillanes at dito sa Bangag administration. Kasi Trillanes, no, dapat makulong na yan na, mga kababayan, tuluyan kapag si Sara na. At may nagtimbre din sa atin, like a Yes. week ago, Oo. na lalabas Timbre. yung mga Marines na ito. Correct. At sasabihin talaga nila yung totoo na nag-deliver sila. Nakatimbre na nga si Maharlika, mga kababayan. Pero bakit nag-boycott ang ABS-CBN at GMA sa presscon? ng pera sa Bangag na presidente. Pero Pero hirap talaga ng ating mga buhay, no? Yung Nakapunta ating mga nga si Jonathan confidential Morales. voices, hindi natin po pwedeng sunugin. yes. Kaya talagang we are true to our promise na hindi magsasalita until maisa publiko ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Now it is out. 18 mga Marines na dating mga security at executive assistant si Zaldico. Alam nyo ang ginawang issue, mga kababayan? Hindi daw Marines ang dalawa. So what? Ang 16, Marines pa rin. Kahit pa, hindi yan, mga kababayan, ma-diminish yung, testimonya nila na magatid sila ng mali-maletang pera. Ay gumawa ng nagkakaisang affidavit, joint affidavit, kung ano ang mga ginawa nila para sa mga taga-ICC at kung kani-kanino sila nag-deliver ng pera, ng pera. na hanggang 805 million. Yes. So ngayon, mga spokes, pinapakita natin dito ang pinagsamang sinumpaang salaysay ng Pinagsamang 18 na sinumpaang mga salaysay. sundalo. So, sila Bernard Tube, Tube. Roosevelt Waupan, Benny Bolotante, Boduan, Rodante Orbilio, Akala natin Marcoleta. Rene Boy, Rene Boy O. Julian, Christopher Kakaibang pangalan ni Renny Boy. Esquivel, George Villalon, Romeo Romel, Bobares, Gil Navidad, Anselmo basta. Taberdo, Joey 18 G. sila. Cardiao, Romel Galapon, Yan, mga kababayan, ha? Laroder,
Nagpakilala ha. Jumban. Yan ang mga testigo talaga mga kababayan na hindi nagtatakip ng muka at walang alias. Si Crisani Mm. Dado, Fidel Corpus, at si Walter Manalansan. Banalansan. So mga kababayan, nakasulat dito ang kanilang pahayag. Number 1, ang sinasabi niya dito, dito tayo, no? Tatalo na tayo dito. Mga naging empleyado ni dating Congressman Zaldico. Mhm. Okay. Ayan, basahin mo number 1. Tapos, sila yung nagtrabaho kay Zaldico Mm. bilang personal assistant, security. Ang problema no kung sila ang ididiin no. At ito ay nagtrabaho sila until dalawa no? Yung iba until Disyembre ng 2025 kung saan wala na si Zaldico. Yung iba naman ay Matagal na. until later on pa. No? But ganun pa man, spokes, ipinapakita nila dito sa kanilang press conference kagabi sa Pilipinas yung mga ebidensya kung paano nila inihahanda. With all the pictures, mga kababayan. Sa channel natin, Oo. yung talagang pera, bulto-bultong pera. Oo. Ang nakalagay dito, 50 to 70 million pesos. Pag malaki, maleta. Mm. Pag medium, ilan ang laman? 30 to 40. 30 to 40 million. Ah, Pag maliit, medium. ito ay 15 to 25 50 million. to 25 million. Meron din mga paper bags no, para dun sa mga chipipay. No? Chipipay yung mga. Pero chipipay nila mga kababayan. Grabe. 5 to 10 million. Yeah. Mga 10 to 15 million. 10 to Oh, 10 to 15. Oh, chipipay na yan ha. Pero pang Tulad maliit siguro para mga para sa kongresista yon no, na mga chipipay. Yes. Kasi mas na sila sa 10 million. Okay, so Mga big eto, time, pinapakita dito big- yung big din kung na paano maleta. nila dineliver. For sure, may mga dates dito. Ayan, no, paano nila piniprepare ang pera ng, ang perang papunta kay Bangag. Mm. Ayan, makikita nyo, Kasama yan, kabahagi po yan ng affidavit nila mismo. Ayan, Ang unang-unang sinabi nila, pinatutuhanan nila yung sinabi ni Gutesa Gutesa, sa ayan. Blue Ribbon Committee na nag-deliver sila ng pera. No? Mhm. Nag-deliver sila ng pera sa Nara Street, sa 41 Nara Street. 41 Nara Street. Nag-deliver sila dun sa clubhouse sa Mm. Manila Polo. Polo, yeah. Nag-deliver sila sa bahay ni Zaldico. At may ibang delivery pa sila doon mismo sa Aguado na Oo. nasa harapan lamang ng Malacanang. Harapan ng pinatutunayan Malacanang. nila na yung sinabi ni Gutesa at meron pa silang larawan na nagpapakita na sa ilang delivery kasama nga nila si Gutesa. Gutesa. Mm. So yan ay corroboration ng 80 tao, 18 18 tao, 18 lang. na nagsasabi na oo, nag-deliver kami ng pera para kay Zaldico. Oo. Yes. Kaya nga dapat dito palang spokes, ano pa bang mga expose ang dapat natin ilabas? Nailabas na. Mm. Kitang-kita Yan no, dito sa maliwanag na to mga kababayan. Eto na, kung paano nila pinaghati-hatian ang pera. Inacknowledge sila mga kababayan na mayroong korupsyon. And then, etong mga gunggong, sasabihin nila na hindi yan totoo. Pero inacknowledge sila na mayroong korupsyon. So kung hindi ito totoo na manner na dinidistribute nila ng pera, paano nila dinidistribute? Paano nanakaw ang pera? Magic! Eto na nga ang manner ng pagnanakaw. testimonya na pinirmahan, di ba? Sworn statement ito, di ba? Yes. Then, pinakita yung mga pictures, yung mga paano nila pinrepair ang pera, at talagang nag-corroborate yung mga expose natin in the past dito ngayon sa testimonya ng mga sundalo. Eh sabi ko, ano pa ba ang kailangan nilabas ng taong bayan para paalisin si Bangag Oo dyan nga. sa kanyang pwesto dahil siya ang mastermind ng yan na, pagnanakaw. Itong Nagdala ng maleta sa Ilocos Norte, sa Forbes Park, sa Aguado. 805 billion na diniliver nila, ito'y patunay na And then, andun sa affidavit mga kababayan, si Lisa, BBM at Lisa, magnanakaw sila. na-implicate. Pangalawa, ito pati patunaw kung sino ang mga nakinabang sa pagnanakaw ni Bangag. At isa sa mga nakinabang dito, di umano, ay mga investigador ng ICC. At dahil Yes. dinidinig nga ngayon ng ICC, ano ba ang masama? Ano ba sinabi muna ng mga sundalo na ginawa nila sa mga ICC investigators? Ikaw magdetalye. Well, ang sinabi ng mga sundalo na sila ay naging escort, parang naging escort Taga-sundo, tagahatid. tagahatid. Oo. 'Di ba? Sila rin na nagbigay ng pera ng dalawang maleta, total of 2 million US dollars. Kahit Sila ang nag-asikaso dito. Sabi Trillanes. Yeah. Para ang intention Trillanes. ibigay doon sa mga ICC investigators. Bukod pa dyan, hatid sundo sila sa iba't ibang matirahan ng mga ICC investigators na hindi naman Five-star hotel daw. ng Pilipinas, Oh. hindi binabayaran ni Zaldico. Now, dyan naman natin Yung tambalos-los. pag-usapan. Tutukan po natin yan. May sinabi na si Kaufman tungkol dyan na meron silang recording na merong isang nagyayabang na siya Aha. talagang silent
na gumagalaw para kay Tatay Digong, para nga makulong si Tatay Digong. Trillanes na yan. Hague, no? Gumagalaw para kay Marcos Jr. Ang mali po dito na ang nagbabayad ng lahat ng gastos ng mga investigador, ang sumasama sa mga investigador para makipagkita sa mga witnesses na Graft and corruption na yan, mga kababayan. Mga gobyerno. Ang mali dito is yung ICC umaasa sa kooperasyon ng Estado. Bakit kooperasyon ng Estado? Kasi nga, ang kanilang pakay ay magbigay ng katarungan, international justice. Kapag hindi Estado nakipag-cooperate at mga politiko, lalong-lalo na ang iniimbestiga ay kalaban nila sa politika, nagpagamit sila bilang sandata na magamit laban sa kalaban sa politika. At yan nga nangyari. Dahil binayaran ng kalaban ng administrasyon si Zaldico ang kanilang mga tinitirhan, ang mga prosecutor yan, mga kababayan, umuusig kay Tatay Digong na tinutulungan nila. Ang kanilang seguridad, iba pang logistical requirement, at sinabi na may $2 million pa na ibinigay Trillanes na nakalaan para sa mga taga-ICC. Wow! Grabe, no? Pero yun, side issue na yun. Ang totoong issue is bakit lahat ng in-interview nilang mga witnesses ay nanggaling dun sa kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes. So walang kooperasyon. So in effect, itong si Marcos Jr. nung nagsasabi siyang hindi kami makipagtulungan. Ay, bangag Parang may katotohanan doon. Bangag. Kasi ang nakipagtulungan yung kanyang mga cronies. Kasama si Zaldico, kasama si Martin Romualdez talaga, kasama si Boying Remulla. Yes. Dahil yung mga pagpupulong ng mga testigo ay ginanap pa sa bahay di umano ni Boying Remulla diyan sa Forbes Park, no? Ako feeling ko, dahil si Zaldico ay nagsabi naman na gugurgurin siya ng pamilyang Bangag. Feeling ko si Zaldico ang susi nito kung bakit lumabas itong mga Marines na ito. Obvious naman yan. Alam mo, hindi ko alam kung anong damdamin ni Sara Duterte ngayon tungkol kay Zaldico, no? Kasi syempre maraming masakit ding sinabi si Zaldico laban sa kanya, kasama na yung budol daw si Sara, sabi ni Zaldico dati. ano yung tawag niya? Shemenet, no? Pero nagsalita si Zaldico kung anong alam niyang katotohanan at ngayon binigyan niya ng koroborasyon. Hindi isa, hindi dalawa, hindi 11. Wala na gusto. siya lang ang gigilitan ng leeg. Tabla-tabla na dis. Koroborasyon, no? Yeah. So yun po yung mali unang-una doon sa patakaran na mga kalaban ni Tatay Digong ang nagpondo sa investigasyon ng mga ICC investigators dito. Unang-una, hindi ako naniniwala, wala silang budget. So yung pagtanggap nila ng bayad para sa kanilang accommodation, corruption na yun. Kasi sigurado ko, ang hukuman, binigyan naman sila ng pambayad sa hotel. Bakit sila tumanggap ng bayad sa pribadong individual na kilalang kalaban ng taong inimbestiga nila? So talagang pumayag sila maging instrument, sandata for persecution ng kalaban. Aroy, yan. At kaya siguro sinasabi gamitan na. Ay, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako napagtulungan. Hindi siya per se, pero nag-utos siya, mga kababayan, ng mga kasi buang. unofficial yung pagtutulungan. Ang Philippine State hindi talaga nakipagtulungan. Lahat ng ginawa nila unofficial, which makes it even worse. Dahil kaya naman kinakailangan Estado makipagtulungan dahil pag meron silang nalalaman na ebidensya magpapatunay ng hindi pagkakasala ng taong iniimbestigahan, yung tinatawag na exculpatory evidence, dapat yan ay pinagbibigay alam sa pre-trial chamber na nagmamasid doon sa investigasyon ng prosecutor. Yeah. So sinabi ni Attorney yung lawyers nitong 18 Marines, anong pangalan ng attorney niya? Si Baligod. Sabi ni Attorney Baligod, ifo-forward daw niya itong mga ebidensya kay Boying patungkol dito sa mga ICC investigators sa bawat embassy ng bansa para makita nila na yung mga itong ICC ay talagang walang kredibilidad. Sa akin naman, let's give the ICC the benefit of the doubt. Kapag pinakita naman niya itong ebidensyang ito, kasi naalala mo yung ICC prosecutor na talagang nag-abogado sa mga biktima at talagang nag-file ng kaso laban kay Tatay Digong, ngayon suspendido dahil siya ay manyak. Manyak! Para naman napapatunayan. So, in fairness to them, kapag lumabas naman ito na posibleng naging korap ang mga investigator, meron din silang hakbang na gagawin kasama na hindi pagtanggap sa mga ebidensya na nakalap nila dahil sa korupsyon. At saka syempre, hindi natin alam kung ano pa yung ebidensya na alam nila na dapat magpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong na kanilang tinanggap.
ulitin ko ha, mas hindi na sila tumanggap ng actual pera. Pero ang sabi naman ng mga security, Nakinabang. 2 million na May linaan 2 million para na sa lang. kanila. No? Kaya lang din natin Mm. mapapatunayan. Kung binigay talaga ni Trillanes yan Kung ba naniniwala kang bibigay ni Trillanes yun? Baka kaunti. Oh, kaunti lang. Diba? For sure, may binigay yan. Hindi naman papayag ang mga ICC investigators na wala silang mapapala. Well, ang punto, Mhm. whether na tinanggap yan, yun nga, bakit sila tumanggap ng libreng tirahan? Yeah. Bakit sila tumanggap ng hatid-hatid? Bakit sila tinanggap ng shopping money? Mm, May budget shopping sila. money. Para nga, ang dahilan kaya sila pinibigyan ng budget para sila maging independent. Independent, At yeah. hindi pagpapagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng mga politiko, no? Na ngayon, obvious. Yung Obvious! investigasyon, pininance ng kalaban ni Tatay Digong. At nagtataka pa kayo kung bakit ngayon nakakulong dahil nga kinidnap pa Kinidnap. ng mga Marcos mismo si Tatay Digong. Kaya nga, spokes, yung nangyayari ngayon sa confirmation of charges, actually nakakawalang gana. Kasi alam naman natin na talagang ang Script ni Trillanes ang naririnig natin, no? intention niyan, manatili si PRR sa loob na hindi na nila palalabasin. Kaya nga panawagan ko sa taong bayan na dapat etong malaking issue na binanggit kagabi, binanggit ng mga 18 Marines na 805 billion pesos na dineliver kay Bangag, ito dapat grounds na to para mawala si Marcos sa Oo kanyang nga. pwesto. Kapag Ano naman- ba ginagawa ng Oo. taong bayan? Pag hindi pa kayo lumabas dyan, Yeah. ito na, dokumentado. Hindi lang pala 100 billion, hindi lang 25% of 100 billion. Yes. 805 billion. 805 Halos 1 billion. trillion. Kinurakot! Oh, pero yan lang ha, yung dumaan pa lang yan kay Zaldico at yung ano pa lang yan mga kababayan, sa pagkaalam nila, ano pa yung hindi nila alam? Mas marami pa mga kababayan. Ang isang bangag na Bangag! presidente. Yun nga Ano pa ba? Ano pang mga expose? Yung iba kasi, may mga naaano tayo, may mga nakakarating sa atin na information. O kailangan meron pang, ano tawag na, trigger point. May isang word akong iniisip. Di ba na gising sa diwa ng taong bayan para kumilos, para tanggalin ang isang magnanakaw. Di ba? Ano ba Spark. ginagawa nila? Sabi ko, dapat si Marcos tanggalin na kasi habang naghihiring-hiring dyan sa ICC, patuloy ang pagnanakaw at pag-deliver Oo. for sure. Yung sana sa impeachment mga kababayan, yun na sana. Sana maging yung yung mga politician natin mga kababayan. At least para ma-redeem nila ang kanilang sarili. Tinanggal na sana nila si Marcos noon mga kababayan, pina-impeach na. Wala talaga hopeless mga kababayan. Ng pera ng bayan kay Bangag. At saka sa dami ng tumistigo, Yeah. alam nila po pwede silang makulong kung sila yung nagsisinungaling. Yes. Maniniwala ka. Para ba ganyang napakadaming tumistigo labang kay Leila de Lima? Aha. Kahit miski siya inabsuto na kanyang estudyante, walang naniniwala na Well. wala siyang kababalagahang ginawa. Mm. Kasi napakadami Kasi Saba, tumistigo nakatanggap din ng maleta mga kababayan, di ba? sa kanya at napakadami ng mga tumistigo sa kanya na namatay na lang sa loob ng Yeah, nalamatay na. Ah, Yeah. namatay o pinatay. Iwan na natin. Naalala ko yun. Oo. Yeah, kaya dapat sabi nga, itong mga sundalo, I think hudyat na ito, na yung mga sundalo natin, yung mga pulis, na magising kayo, ipagtanggol nyo yung taong bayan. 805 billion pesos. Mm. Dineliver lang sa bahay People's ng money. ng Marcos, ng Araneta. Tapos kayo, Specifically, hirap na hirap. Saan dineliver? Doon sa bahay sa Nara, Nara, doon sa Polo, sa Paway. oo, sa Napuntahan Paway. ko yun. Pinuntahan. Pinuntahan, oh. Oo, natulog. Nagpakain-kain pa tayo. Nagkain Ikaw pa tayo. talaga, oo. Oh. Tapos, andun sa affidavit mga kababayan, ang Wala pangalan ni Ayun, Lisa. Kasi rally yun doon sa Ilocos Norte. Alam ka naman, hindi tayo kumain. Ay. Magugutom tayo doon. Siyempre, kumain Buti tayo, hindi doon kayo tayo nilason. kumain sa kanilang paway, no? Mm. Na binawi pala ng Korte Suprema sa kanila. Wala pa rin sila pag-aari nyo. Buti nga. Oo. Sa rulado nila. Yeah. Ngayon dapat ibalik. Hoy, kanina ha? Oh. Kanina ang sabi ko, bagamat walang saysay ang nangyari kanina, Aha. dahil yung sinasabi nilang systematic na pagpatay sa sibilyan ay hindi naman dineklara ng Korte Suprema as unconstitutional na nakarating yan sa Philippine Supreme Court. Aha. Ang isang pinaniwalaan ko, Ano? tama ang sinasabi ng abogadong biktima. Ang naging biktima lang ay mga mahihirap. Bakit ko sinasabi yun? Kasi yung pag-amin ni Mangga Aimee na Yes. lumuhod siya para wag diskitahan Tokhangin. at itokhang Si ang Bangag. Marcos Jr. So tama po Oh. yun. Mali yun. Mali. Mahirap lang ang na-target. Yeah. Dapat tinarget si Bangag. Kita mo Dapat, ngayon. oh. Dahil hindi siya tinarget, narito ngayon tayo sa Oh. impyerno sa ilalim ng administrasyon ni Bangag. Nasa Yeah. huli talaga ang Pagsisisi. pagsisisi. Kung hindi pa naman huli, kung kikilos ang taong bayan. Ano ba ang pwedeng
pagpatanggal sa isang addict. Yung addict, sige. Addict. Sabi nila, okay lang daw yung nag-a-addict basta napapatakbo ng mabuti ang bayan. Diyos ko, Lord. Paano napapatakbo? Sino magsabi Tingnan niyan? mo, itsura ng bayan natin. Oh. Pero yung pagnanakaw, Mm. yung ninanakaw yung pera na dapat sa education, na dapat sa healthcare, nasa bahay lang sa Paway at sa Para hindi Forbes Park. lumangoy sa tubig baha. Yes. Nandun yes. pa sa bahay ng Forbes Park. At siyempre, may mga ilan ring mga dinawit na mga politiko na pinagdeliberahan din, no? Si Kimbo. Si Kimbo. Kaya Stella naman ko Kimbo. todo Kaya naman tanggol. pala grabe-grabe yung mga bags at tahimik ang kanyang asawa na Yeah. dilaw na dilaw. Bagay si Kimbo Alam naman mo. dilaw-dilaw. Kaya ngayon alam na natin kung bakit sila nakipagsabuatan. Yeah. Ang dami palang basura. Ang daming basura, ang daming maleta. At Kaya ang daming bahay na rin nila. Yeah. Nakakalungkot. Kaya dapat mabawi lahat yan. Yung mga pinundar nila galing sa mga basurang yan, Oo. galing sa mga maletang yan, dapat mabawi at dapat nga spokes. Lagi ko itong sinasabi, pero syempre, dahil ikaw abogado, ako naman ay gusto ko lang naman sabihin kasi gigil ako. Kung pwede lang retroactive ang bitay pag nagkaroon ng bitay. Well, Diba? wala tayong sasabihin ngayon na po pwede nilang libelous dahil ito ay sinumpaan sa Yes. public document. O sino pa yung ibang mga nakinaban na pinagdeliberahan? Siyempre, bukod kay Bangag, bukod kay si First Lady, may special mention. Mhm. Meron talagang delivery na siya mismo. Siya tumanggap. Oo. Kita mo? Si Chairman George Garcia. Kasama. Ngayon, alam niyo na kung bakit sinasabi ko na bagamat talagang iboboto ng taong bayan si Inday Sara, pag di natanggal ang mga Marcos, baka hindi umupo si Presidente as President si Inday Sara. Ano ang dahilan? Bakit binigyan ng bagbag na pera itong si Greg Garcia? Oo. Greg Garcia, hindi pala. Si Si Chairman Chairman. Garcia ng COMELEC. I stand COMELEC, corrected. si Hindi COMELEC. Greg Garcia, kundi Chairman Oo. Garcia ng COMELEC. Si Sino George. pa yun? Si George Garcia. ng COMELEC. Yes. Sino pa yung mga nabanggit? Cheese Escudero. Escudero. Yeah. Ako, siyempre. Ang dami binabanggit. At saka Loren Legarda, yung nanay mismo ni Leviste, ni Leandro Leviste. Pero alam mo, sabi naman ni Leandro Leviste, siniwalat niya yung Cabral Files, miski alam niya, yung pangalan ng nanay niya ay naroon din. Yeah, sinabi Kaya niya naman, yun. nahanga naman tayo kay Leandro Leviste. No? At tingin ko naman, accepted na natin yan. Sa tagal-tagal na nandiyan si Loren Legarda, posible namang di rin siya, nakinabang. But anyway, ito, mahirap itong pasinungalingan. Mahirap pa Dahil sinungalingan. meron talaga nag-deliver sa kanya, no? At tumatayong testigo ngayon na nag-deliver sila ng pera, no? Kaya Sino pa nga. ba mga pinagsabihan doon na nag-deliver? Ah, Kakaunti no? Talagang si Martin Romualdez, si Martin Romualdez yung nakatutok. Bangag, Marcos Jr., si Liz Araneta, George Garcia, mga taga-ICC, yung perang binigay kay Trillanes na 2 million, Aha. at ano pa ba? Ang sabi, teba, kita mo dito ha, kompleto, talagang kompleto. Kompleto mga Kita larawan, dito ay pati may mga larawan. aeroplanong pinagsakyan Pinagsakyan nila ng mga pera, mga papunta maleta. ng Hawaii, diba? Ito. Ito si Garin na Ay, bagyan. ito pala yung Ito. maraming mga miyembro, yung miyembro ng Quad Ng Committee, Quad Committee. na habang ako ay talagang inaapi sabi nila, ang delivery pala doon ay magkano dinideliver Sabi nila? dito, Palagi naming nakita pag nakausap sila ni Zaldico, nagde-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 or Unit 9 ng Polo Polo Club Club. Townhouse. O, kita mo itong mga Abante. malangya. Abante. Si Abante. Kaya naman pala, dandararan, ganito Tadan. tayo. Dandararan, the Dan- all of shame. Abante. Dandararan. Adyong. Dandararan. Alvarez. Daran. Jojo Ang, Baronda, Barbers, Bernos, Rosas, Castro, Chua, Dalipe, okay, De Lima, my God, Dan Fernandez, Hubadero. Garin, Janet, Don Gonzales, Jay Gomon, Luistro, Jerville, Manuel, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega, Paduano, Joseph, Stella Kimbo,
Martin Romualdez, JG Suarez, Erwin Tulfo. Kita mo ano? Gumraduate na Ano mga commonality? Sila yung mga babangis na nang-aapi sa amin sa WAD committee. Yeah. Yung pala, bayaran talaga Bayaran. sila. Malinaw po yan, hindi po yan base sa haka-haka. Bagamat ako naman, sinibahin talaga ako naman kasama ko sa Kamara de Representante. In fact, sabihin ko sa iyo, ito Okay. revelasyon ito. Oh. Kasi malapit kami doon sa kapatid nung namatay na congressman na talagang Aha. pinag-initan din ako. Ano pangalan yun? Taga Antipolo. Oh, Antipolo. Sino nga ba yun? Ba't bulado ng pangalan niya? Anda, Siguradong dapat nabigyan yun. Nandoon yun. Teka. Hindi, Anyway. meron kasi natatakpan dito, Oo nga, kaya hindi tinakpan. makita. Baka kasi, sa slide. baka siya yun dahil pumanaw. Ah, Kasi baka hindi na pumanaw. niya madidepensa ng sarili niya. Na Ganun pumanaw. ba? Buti na lang, hindi ko nabanggit ang pangalan. Pero malapit kami dun sa kapatid. Kaya syempre, nagsabi kami, bakit kami ginaganyan ngayon? Aha. Alam mo, sabi niya talaga, wala utos ng mga nasa taas. Aha. Kaya ginipit, hindi lang ako, pati misis ko ginipit, no? Kita mo naman yan, kung di ka makuha, talaga kukunin ka Yeah. sa pamamagitan ng iyong mga mahal sa buhay. Aba, linista pa nila yung mga sasakyan. Sasakyan, yeah. At talagang makapaniwala, mga magagarang mga Kompleto. katawan, Sequoia, Aha. Grandia, pati mga plate number, Kompleto. Lexus, Hilux, Grandia, Fortuner, Innova, Zaldico, matapos ang lahat, penge, ang dami niyan, hindi mo nagagamitin dahil wala ka nang i-deliver na basura, paggamit naman dyan, ang ako'y makatikim ng isang magandang sasakyan. Well, folks, makikita mo dito, no, na talagang nag-corroborate yung mga information. Hindi naman pwede mag-invento ka lang ng plate numbers, di ba? Oo O ng nga. kotse. So, At saka yung mga lugar, ayan, yeah. basahin natin. ito. Bilang security escort sa mga executive offices at tagabuhat ng mga pera na dinala namin sa iba't ibang bahay o lugar tulad halimbawa ng mga sumusunod. Dan. Ikaw na. Simon. Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Pag-aari ni Tambalaslos. Number 42, McKinley Road, Bahay North ni Forbes Park. Tambalaslas. Number 14, Nara Street, Bahay South Forbes ni Park, Satanas. Satanas. Yes, Ibangag. Number 30, Tamarin Street, South Forbes Park. Number 41, Nara Street. Yan yung binili nila Mhm. para imbakan ng pera. Green Hills, San Juan, Midas Hotel. Ayan, At saka Office of siyempre, House meron pang Valley Verde 6 Grabe, kung oh. saan dinideliver kay Zaldico gaya ng rinirimit ng pera ng isang congressman, Garjola. Now, si Garjola, yan yung sinasabi ni Libison talagang unang-unang nakinabang sa flood control funds. No? Ayan, no? Pinapakita dito, grabe yung mga evidences, folks. Kung mapapansin mo, talagang dokumentado, ano? Ito, pinakita dito, katulad dito, anong sinasabi dito. Ayan, no? Basahin natin. Ano yung eroplanong yan? Tignan natin, ha? Buong panahon ng aming pagtatrabaho, basahin mo. Sa buong panahon na aming pagtatrabaho kay Zaldico ay nakuhanan namin ng larawan o video ang ilan sa mga pag-escort ng mga pera na pinapadeliver niya sa iba't ibang opisyal ng gobyerno katulad ng mga nauna na naming nasalaysay. Marami din siyang pinadalhan ng maraming pera sa mga lugar sa mga taga-media. Oh my God. Ang ilan sa mga literato na ito ang mga Sumusunod. sumusunod. Tignan Tignan natin kung natin. sinong mga taga-media yan. Ito daw yung pinadala. Oo. Di ba, inamin naman ni By Zaldico. helicopter, no? Inamin naman ni Oo. Zaldico na inutusan siya ni Romualdez at ng Oo. Bangag Administration. Oo. Ayan, ito. Ayan yung mga ebidensya. Di Yung ba? daming mga Grabe, oh. suitcases talaga, no? Na mga pera. Hindi ng ito basura. pwedeng AI lang Sino o kaya itong gawa-gawa lang. dito? Baka kasama yan doon sa mga... May mga ano yan, no? hindi lang natin. Alam mo, yung helicopter, tignan mo nga, anong klase helicopter yan? Pribadong helicopter ba yan? O gobyernong helicopter pag Tignan mo, ginamit hindi sila? ako marunong Pag-deliver. Kasi puting helicopter Ayan, yung, ano yan? yung RPC presidential 811. helicopter Ayan, ay oh. puti rin. RPC-8. Well, malalaman 111. natin yan. Malalaman natin yan. Baka naman siguro pribado na ginamit nila, hindi na yung gobyerno pong helicopter pa, no? Ito, mga Ito. kapakasama namin na nagtrabaho na nasa active service sa Philippine National Police na palaging sumasama rin sa pagde-deliver. Ito Okay. siguro yung mga hindi sumama sa sa joint affidavit, pero meron din talagang karanasan at pwede rin tumayo bilang group. Aha, O yes. ngayon, ang tanong, sworn statement na ito, sabi ni Senator Ping, pag walang sworn statement, hindi dapat paniwalaan, hindi dapat itakel sa kanyang Blue Ribbon Committee. Aha. O Senator Ping, di ko alam kung ano nangyari sa'yo, pero sapat na beto para ipatawag mo itong mga Marines neto. At Ayan. nang sa ganun, mapakita nila
yung mga orihinal na mga ebidensya nila kasama ng mga larawan nila na kasama si Gutesa. At syempre, sana po nasa mabuting kalagayan si Gutesa. Alam naman natin na talagang gugurgurin yan si Gutesa dahil sa mga sinabi niya. Pero ngayong 18 na ang nag-corroborate ang kanyang testimonya, parang huhupa naman yung banta sa buhay ni Gutesa dahil marami nang naninindigan sa katotohanan. Kaya sabi, di ba, ng mga sundalo doon sa kanilang statement na kinukumpirma nila na totoo yung mga salaysay ni Master Sergeant Gutesa. Ang sabi dito na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama rin namin siya sa pag-deliver ng malimalatang pera sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan sa ibaba ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pag-deliver ng pera. Ayan, di ba yung picture ni Gutesa? So, dapat gusto ko balikan natin yung larawan ng taga-ICC. Kasi meron pala siyang larawan na umaattend ng hearing dito. Ang kapal ng babae. Yes. Teka. Tumanggap sa si Chantal Daniels. Si Chantal. Yan yung linabas mong ito passport na community standard ka tuloy. Oo, na community standard. Alam mo yun, di ba? Hindi, pero covered naman siya. Pero syempre, talagang tinarget ako. Pero alam mo, ako naman, alam ni Vivian, kasi parang may contact din siya sa immigration. Siyempre, ang lalo yung tao. No? Ito yun. Lahat ng passport, kasi ginamit nila mga UN passports. Ito. Nakita mo yan, number 23. Ayun. Aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court. Dahil nakita namin si Chantal sa news, nakabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa baba ay nagpapakita na siya ay taga-ICC at ibang larawan ay ang iba niyang mga kasama. May mga kasama talagang pinakita. Ito yun at itong si Chantal, yan nga ito yung pinakita ko. na community standard ka nga. Kikala, ayan, binanggit din nila yung pangalan ni Kala din. O community standard ka na naman yan. Hindi, yung mukha lang niya. Mukha lang, hindi ko man pinakita. Ito yung mukha. Chantal at saka yung mukha. Dapat yan, intindihin yan ng ICC dahil nagpagamit sila. Ginamit nilang ICC bilang instrumento na sandata para sirain ang kalaban ng mga nagpondo ng kanilang galaw. At syempre, ang korupsyon dyan, hindi ako naniniwala na wala silang pondo para sa kanilang hotel, para sa kanilang galawin sa Pilipinas, para silang pagkain. Ang balita nga, pati shopping money, binigyan sila. No? Hindi lang natin makukumpirma dahil tanging si Trillanes lang talaga makapagsasabi kung nakarating nga sa mga taga-ICC ang $2 billion. No? Yeah. Pero, dahil meron pinagbigyan at meron talagang pinagkunan si Trillanes ng $2 million, mapapatunayan yan at tumanggap sila ng $2 million. At siguro naman sa takdang panahon, magsasalita si Zaldico na talagang intensyon niya, kaya binigyan niya ng $2 million ay pinabigay siguro sa kanya ni Tambaluslos. Alam mo naman yun, masunurin kay Tambaluslos. So kung titignan mo dito, Spokes, ito yung part ng ICC, no? Tignan natin. ICC, alright. Okay, ICC. Wait. Ito. Ayan, basahin mo yan. Ang ICC operations. Ako, Bernard Tube. Ayun, si Tube. Kasama ni Mark Tixon. Teksay. John Paul Estrada ay nagpalit kami ng 2 maleta na tag 56 million pesos ang laman sa dollars sa isang building sa Valero Street sa Cebu Village, Makati, Partner. Yan pa yung aking law office sa Manila. Pero hindi ko sa opisina ko yan. Okay, hindi sa opisina ko. Sino kayang... Sabi dito, ilang buwan bago ang December 2023, nasabi ko na may 56 million pesos ang laman ng bawat maleta dahil may nakasulat sa maleta na 56M. At naikwento ni na Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil pinaghahandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sally Trillanes ang in charge sa kanila. So pagdating ng December 23 ay kami, sabi niya, Rosbert Waupan, Romel Galapon, Cecilio Laruder, Bernard ba yan? Tube, at iba pa namin mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark at Paul na foreigners sa airport. So binigay ni Sunny Trillanes sa akin ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Unang dumating ay 2 lalaki na ang pangalan ay Glenn Calana. In-expose mo ang kanyang larawan. Huwag mong pakita yung passport para hindi yung picture lang. Bella, hindi siya po pwede ma-community standard. Larawan lamang. Larawan lang. O yan. Ito si Glenn. At saka William Rosato at saka yung Sharital din. O yan. Ito si Rosato. Ay, hindi mo napapakita. Ayaw mo na ba? O, yan hindi, na lang. Pakita na lang. Ayan si Rosato. Tinakpan ko naman yung information. Alam mo talagang wala kang
wala ka talagang katumbas. Wala kang kapantay partner, ha? Thank Sa you, iyong partner. mga impormasyon na nakakalap sa iyong mga puting ahas. No? Nagpapatunay lang yan. Marami ngayong nakipagplastikan siguro na suportado pa rin nila si Marcos. Busit na sila at hindi na nila maatim ang pagnanakaw at pagbabanag. At syempre, yung ginawa niya kay Tatay Digo. Ayan, Pangingin sponsor. dapat magpapadala sa... May ebidensya Ayan, no? Kitang-kita yung ebidensya, Yung mga kababayan. sasakyan ng mga ICC, may picture nga. May picture Na yan talaga. nga yung mga... So, May picture. Si Zaldico ba yan? Na naka... Hindi, ba yan? Zaldico. Oh, Yun yan yung, mga yung sasakyan na sundalo. ginamit nila. Yes. Social ito mga ICC, no? Kaya Dito nga sa ito. Dahig, nagbubus lang yan. Nag-ano na nga lang, nagbabike. Sila, wow, Nagbabike. mga SUV. So ito pinakita, yung number 23, aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binanggit nila ay mga taga-International Criminal Court dahil nakita namin si Chantal sa news, nakabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita na siya ay taga-ICC at ang iba pang larawan ay ang iba niyang mga kasama. Ayan, ebidensya. Feeling ko dapat at least giving the ICC the benefit of the doubt. Dapat imbestigahan niya. Dahil ang punto Yun na nga. wala silang dahilan para tumanggap ng pera galing kahit kanino dahil may pondong ICC para sa investigasyon ng kanilang mga investigador. So ito yung sinasabi ko, spokes, na sabi ko na sana may ilabas na ebidensya laban dito sa in-expose ko nga itong mga taga-ICC na to. So ano ngayon ang magiging impact nito? Sabi ko kagabi, delaying tactics na naman to kasi imbestigahan kung authentic ba yan, di ba? I-authenticate, i-forensic, ano masasabi ko dyan? Well, unang-una, dapat Makatulong talaga kayo. ipagbigay alam yan ng kapo ni Tatay Digong dahil ito naman ay recently discovered evidence lamang ay lang lumabas at kailangan imbestigahan kung yung mga investigador na yan dahil sila ay nagpagamit bilang sandata na weaponize ang ICC laban kay Tatay Digong, kung meron silang nalalaman ng mga ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong. Yan ang importansya dyan bukod pa sa issue ng korupsyon. No? Dahil ako naman, tanggap ko naman yan. Kung pwede ba palibasa, puti sila, hindi totoo yan na hindi korrupt yung mga yan. Ayan nga tumanggap ng kung ano. Huwag yung isipin mga Pilipino lang korap. Pati yung mga puti na yan. Huwag yung isipin na palibasa puti, walang hindi magnanakaw. Magnanakaw din yung mga yan. Lalo na sila malilit kasi mga sweldo nila. Maliliit nga. Pero ako, sabi ko nga kanina, dapat ito na yung hudyat para matanggal ang isang gobyerno, ang isang presidente na namumuno sa mahigit 100 milyong Pilipino na adik, magnanakaw. Hindi lang basta-basta magnanakaw, folks. May ebidensya, may testimonya, may testigo na nagbubuwis ng buhay o delikado ang kanilang mga buhay at pinipresent sa taong bayan. So di ba dapat ang mga tao ay nasa kalsada na ngayon? Sa totoo lang, kapag wala pa tayong ginawa at hindi pa natin sinisanti si Marcos Jr., we deserve him. We deserve a bangag as president. Kasi pag ito na ang katotohanan ay 805 million na deliver, kumpirmadong korupsyon. Can you imagine, ang budget natin is 6 trillion a year. Ang kinurakot nila sa pagkakataon nito ay halos 1 billion. 1/6 of the national budget kinanak. Kinananit. Hindi pa kayo magagalit? Kung hindi pa kayo magagalit, ilan na yan nagbubuwis ng buhay para isiwalat ang katotohanan? Unang-una na si Tatay Digong, si Bibi Sara, ako, si Maharlika, at ngayon, si Leandro Libiste, si Miao Miao, si Respicio, at ngayon, itong 18 mga marino. At syempre si Gutesa, wag natin kakalimutan si Gutesa, fair is fair, no? Yeah. So, anong magiging, sinabi mo na kanina, dapat imbestigahan talaga. Let's say, for example, ang mga tao talagang magprotesta na at hindi natin nila kinakaya, pupunta na sila dun sa kalsada at pagbababain na nila si Bangag. Let's say, for example, bumaba na si Bangag dahil yung tao talagang dumami dahil ayaw na nilang gantong klaseng pamumuno. May impact ba yan sa kaso ni PRRD size? Well, baka magamit natin na yung mga ebidensya kinalap nila ay produkto ng korupsyon at hindi dapat tanggap. At dapat bumalik muli doon sa katunayan na dapat bigyan siya ng panandaliang kalayaan dahil pinagamit nga nila ang ICC bilang isang sandata para gipitin ang mga kalaban ng mga bangag sa Pilipinas. Yes. So, tinire-review ko lang kung ano yung mga pangalan na hindi natin nabanggit. Pero pinakapaborito ko yung Hall of Shame ng mga congressman na lahat miyembro either ng komite na ng Apiki Inday Sara o komite na yung WAD Committee yung na nakapi sa akin, pati sa aking pamilya. Alam nyo, talagang walang forever. Kung sa tingin nyo palagi kayo nasa taas, think again. Ayan na, lumalabas na ang katunayan.
yung mga Kimbo na yan, akala ko sino sila malinis at mga taga-UP raw sila malinis at palagi ko sinisiraan. Ha? Excuse me, ako hindi po nagnakaw gaya ng pagnanakaw na ngayon ay pinatutuhanan ng hindi isa, dalawa, tatlo, kundi 18 testigo. Diba? Yes. Folks, meron mga message dito. Merong binanggit itong mga Marines. Basahin ko lang 2028, number 28. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati, na sa pagkaalam namin ay bahay ni DOJ Remulla. Diyan sila lumaki. Yeah. Diyan talaga Dito? ay bahay ng kanyang mga magulang. Kasi alam mo, intergenerational friends kami eh. Yung tatay niya, nanay ko, tiya ko, magkakasama sa UP, matinding mga magkakaibigan. Yan ang linakayan nilang bahay sa Bel Air. So tama itong sinasabi ng, Tama po yan. ng mga Marines kasi hindi naman pwede mag-invento sila. Sa Bel Air, ang pamilyang Remulla. Hindi yan Kiboy. Meron siya condominium dun sa Magarang condominium kung saan nakatira rin si Sherwin Gatchalian. Pero yung bahay na yan, ay bahay ng pamilya yan. Tingnan mo, Tinalikahan nila. sabi sa testimonya, kasama sa meeting si Sonny Trillanes, si Police General Nick Chitore, dating DOJ Secretary. Si Diwata! Si Diwata. Na ang sabi dito, pag-alaman namin na bahay iyon ni dating Secretary mo na tama. Instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bel Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Remulla ang aming pupuntahan. Kasi long-term resident nga ng Bel Air yan si Boying Remulla. So, nung pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas, mula December 23 hanggang 2025, ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sonny Trillanes para sa gastusin na konektado sa mga ICC personalities. Una, ako, si Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lopian. At si John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, sabi ni Gumban at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na maleta ng pera. Dapat nga, di ba 2 beses yun? 6 million. Yeah, pangatlo at pang-apat kasama si Mark Tiksay, yan nabasa natin kanina. So maraming beses pala, hindi lang 2, no? Palagi nagpupulong si Sonny Trillanes, sabi niya, si Speaker Tambaloslos at si Zal sa Manila Polo Club, sa South Forbes Park, kung saan nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Kasi alam mo, naging presidente o chairman si Patino Brothers ng Manila Polo Club. Okay. Ay hindi, Manila Golf pala yun. Manila Golf. Ang isa sa mga kadalasan na naiwan sa security, Yung Polo Club, yan yung townhouse niya. Yung dalawang townhouse, 8 and 9. Yun nga, townhouse daw. Kaya ano daw, ang madalas naiiwan na security ni Saldi sa townhouse. Kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meetings ay binibigyan lagi si Sonny Trillanes ng paper bag ng pera at minsan naman ay isang small maleta. Bakit? Kung ikaw ba si Sonny Trillanes, gigipitin mo ba ang mga Duterte na for free? Siyempre, wala naman siyang hanap buhay. Wala siyang trabaho. Si Santi naman siya sa hukbong sandatahan. Ano pang kabubuhay niya kung hindi gumawa ng dirty work para sa mga Marcoses? Yeah. At Kaya dapat talaga, folks, yung taong bayan, kumilos na sila. Kasi like ako, vindicated na naman ang kaibigan mo. Di ba? May death threat ako, pare-pareho tayo. Tinayan natin ang buhay para expose. Ito na yung in-expose natin. Ayan, with kompleto pang ebidensya. So ano pa? Kilos na kayo. Oo nga. Kailangan nyo ng patalsikin. Huwag na kayo mapagod. Ano ba kailangan kayo ni Tatay Digong? Dahil pag yan napatalsik si Marcos, pwede natin buksan muli ang buong proceedings at repasuhin kung dapat bang tinanggap ang mga ebidensya na kinaalap sa pamamagitan ng korupsyon. Di ba? Yeah. Kitang-kita, Alam mo, ano to? AI? Ano to? Na naginip lang sila? Gumawa sila ng kwento? Makikita naman natin kung sino talaga may-ari ng mga eroplano, mga helicopters sa pinagsakayan. Mga locations, houses. Mga pera na yan at saka yung mga sasakyan kung saan nila linode. Napakadali. Nag-corroborate talaga. So alam mo, tama na talaga. Dapat talaga tapusin na itong Bangag administration na yun. Ako naman, spoke, sabi ko nga, ako naninirahan sa ibang bansa. Kung tutuusin, hindi talaga ako makikinabang dito sa kung mapapanagot itong si Bangag na ito at gumanda ang buhay natin.
Pero hanggat pumapayag ang Pilipino na mamuno ang isang adik, ang isang magnanakaw, na kitang-kita naman na hindi lang bilyon ang ninakaw, hindi lang bilyon, kundi aabot pa sa trilyon-trilyon. Ako naman po, alam niyo naman po aking kapalaran, no? Talagang sirat-sira na ang buhay ko, nahiwalay sa aking mga mahal sa buhay, talagang sinira aking pagkatao. No? Gaya ng paninira nila sa pagkatao ni Inday Sara. Inday Sara. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa dahil alam ko ang Panginoon nasa likod natin at alam ko na talagang mahabang pasensya ng mga Pilipino, pero itong pinanindigan ng katotohanan ng 18 mga Marines nito, tingin ko po, ito'y hindi na pababayaan ng mga mamamayang Pilipino at aaktuhan na nila. Gagawin na nila yung katungkulan nila bilang sovereign people, magpi-people power na tayo. Yes, I think ito na yung hudya, di ba? Nilabas na natin yung polvoron, inamin na ni Aimee. Nilabas ko yung itong issue na ito. Inamin ng 18 Marines sa totoo at with complete evidence, di ba? Sinabi ni Zaldico na siya ay nag-deliver ng 25 billion at ang suma total pa lang na-deliver 805 billion ng kanyang mga sariling mga security. Yeah. Sa akin naman, alam ko naman, naintindihan ko ang damdamin ni Bibi Sara na medyo mas malog niya siguro kay Zaldi. At siguro dapat magkaroon pa rin ng kahit paano pananagutan si Zaldi. Pero we owe it to him also. Yes. Talagang lumalabas siya, ito. Kaya nga nung ako yung kongresista, talagang nais kong maipa sa batas yung isang whistleblower act. Dahil yung mga korupsyon, yung mga kriminal korupsyon, talaga nangyayari yan na tinatago. Kaya unless meron kang kasabwat dun sa korupsyon, posibleng mahuhuli mo talaga yung mga mastermind. Yeah. At ito nga, dahil kay Zaldi, alam natin ang mastermind, ang nakinabang, Marcos Bangag at si Tambaluslos. Tambaluslos. So, kailangan tapusin na sila. Anyway, kasi meron tayong bisita, no? Okay. Siguro, pag-uusapan na lang natin muli. Thank you sa libo-libong viewers mo dyan, folks, at sa mga viewers natin dito. Sana po, manindigan na kayo. Tama na, sobra na. Okay. Hindi na dapat magtagal pa ang Bangag administration. I'll see you again. See you again. Love you, Philippines. God bless. Bye-bye.